Maligayang pagdating muli sa aking munting channel. Ngayon, isa na namang kamanghamanghang anime ang ating pag-uusapan. Ang pelikulang ito ay sumusunod sa kwento ni Hodaka, isang binatang tumakas patungong Tokyo upang magsimula ng bagong buhay. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Hina, isang dalagang may pambihirang kakayahang baguhin ang panahon, na pagpapaliwanag niya ang araw sa gitna ng malakas na ulan. Wala nang patumpik-tumpik, simulan na natin. Ang kwento ay nagsisimula kay Hina, isang batang babae na nakaupo sa tabi ng kanyang may sakit na ina sa ospital. Habang tinitingnan ng bintana, nakita niya ang isang maliwanag na sunlight na tumagos sa ulan. Dahil sa kuryosidad, lumabas siya upang sundan ito, at ang liwanag ay nagdala sa kanya sa itaas ng isang gusali kung saan natagpuan niya ang isang dambana. Nagsimula siyang magdasal para sa kanyang ina, at nang pumasok siya sa dambana, ang ulan ay tumigil at nagsimulang magbago ang realidad, at siya'y dinala sa kalangitan na siya ay napapalibutan ng mga ulap at mga kakaibang nilalang na may halong tubig. Dito niya nakuha ang supernatural na kakayahang kontrolin ang weather ng panahon. Sa susunod na eksena, makilala natin si Hodaka, isang menor de edad na batang tumakas patungong Tokyo upang tuparin ang kanyang mga pangarap ng pagbagong buhay. Habang siya ay naglalakbay sa barkong sinasakyan, biglang dumating ang isang bagyong malakas, at habang ang lahat ay nagmamadaling papasok sa loob, si Hodaka ay naiintriga sa ulan. Isang malaking masa ng tubig ang lumitaw sa itaas niya at tumama sa barko, dahilan upang ito'y mag-tilt at muntik na siyang mahulog. Mabuti na lamang at nailigtas siya ng isang lalaki na nagngangalang Kazuki, isang lalaki na nakatira sa Tokyo. Bilang pasasalamat, inipaglibre ni Hodaka si Kazuki ng pagkain, at binigyan siya ni Kazuki ng kanyang business card, at sinabing makipag-ugnayan sa kanya kung siya ay mangangailangan ng tulong. Pagdating sa Tokyo, namangha si Hodaka sa malaking syudad at nagrenta ng isang kwarto sa isang hostel upang magsimula ng bagong buhay. Naghanap siya ng trabaho online ngunit hindi siya tinanggap dahil siya ay masyadong bata na 16 pa lamang. Isang gabi, habang nagpapasilong si Hodaka sa ulan, may bigla na lang dumating na isang hambog na lalaki, kasama ang kanyang mga babae. Tinaboy siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natamba siya at nakatagpo ng isang bag na may baril. Nagpunta siya sa McDonald's upang kumain, at wala nang magawa, natulog siya doon. Napansin siya ni Hina, na nagtatrabaho sa McDonald's, at naawa ito sa kanya, kaya't inialok sa kanya ang isang libreng burger. Napansin niyang puro soap na lang ang kinakain ni Hodaka at mukhang malungkot. Dahil wala na siyang matutuluyan, bumisita si Hodaka kay Kazuki, at dahil binigyan siya ng business card ni Kazuki, madali niyang nahanap ang lugar nito. Dito niya nakilala si Natomi, isang maganda at matalinong babae na tumutulong kay Kazuki sa kanyang trabaho. Nag-chat sila ng ilang sandali hanggang dumating si Kazuki. Isa palang manunulat si Kazuki na tumatalakay sa mga kababalaghan at misteryo, at naghahanap ng trabahador para sa kanyang negosyo. Nag-alok siya ng trabaho kay Hodaka, na agad niyang tinanggap. Ibinahagi ni Kazuki kay Hodaka ang isang urban legend, isang batang babae na may kakayahang magdala ng araw kung saan man siya magpunta, kilala bilang Sunshine Girl. Ipinagutos ni Kazuki ang unang trabaho kay Hodaka na imbestigahan ang may kapangyarihan na batang babae at magsulat ng isang artikulo tungkol dito. Isang araw, habang naglalakad si Hodaka sa kalye ng Tokyo, nakita niyang muli si Hina, habang kinakausap siya ng mga kaina-hinalang mga lalaki, at pinag-uusapan nila kung paano siya makakakita ng malaking kita sa kanilang strip club. Dahil naawa siya kay Hina, sinundan niya sila papunta sa club, ngunit bago pa man sila makapasok, hinila niya si Hina at tumakas. Sinundan sila ng mga lalaki, at isa sa kanila ay itinulak si Hodaka sa lupa. Dahil sa kanyang takot, inilabas ni Hodaka ang baril at nagpaputok, na nagpatakot sa mga hanghang na lalaki at pinatakas sila. Dinala siya ni Hina sa isang lihim na lugar, at nagalit siya at sinabing dahil ba daw yun sa burger na binigay niya. Ipinaliwanag ni Hina na mayroon siyang kasunduan sa mga lalaki at sinira niya ito. Ngayon si Hina ay nawalan na ng trabaho. Pumunta sila sa itaas at nagsimulang pinag-usapan ang walang humpay na ulan na dumadaloy sa nakaraang 2 buwan. Pagkatapos biglang nagdasal si Hina, at inihayag niya ang isang nakakagulat na bagay. Sa kanyang pagdasal inihayag niya na kaya niyang kontrolin ang panahon. Masayang ipinakilala nila ang kanilang sarili sa isa't isa at sa wakas, inamin niya na siya ang Sunshine Girl. Samantala, ang buong syudad ng Tokyo ay nananatiling binabaha ng walang katapusang ulan. Isang grupo ng mga batang lalaki ang nagmasid,
At biglang may malaking masa ng tubig na dumaloy mula sa itaas at nagpabaha sa kalye. Maya-maya, bumalik si Hodaka upang makita si Hina. Kailangan niyang magtamo ng higit pang impormasyon tungkol kay Hina para sa artikulo na kanyang isinusulat upang kumita ng sahod mula kay Kazuki. Kaya pinuntahan niya si Hina, at nang pagpasok niya ay bigla siyang namula sa pagkakaalam na first time niyang bumisita sa isang babae. Pagkatapos ay binuksan siya at pinaghandaan pa siya ng mga pagkain. Naging masayang magkaibigan ang dalawa at dahil wala silang mga trabaho, nagplano na din sila upang magnegosyo. Kailangan nila ng pera, kaya't napagpasyahan nilang gumawa ng isang website na nag-aalok ng weathering services. Kasama ang nakababatang kapatid ni Hina, naglakbay sila sa iba't ibang lugar upang pagandahin ang panahon at alisin ang ulan. Nang sumunod na araw, nagsimula sila sa kanilang unang misyon, matapos mag-request ang isang lokal na mga ngalakal upang pagandahin ang panahon para sa kanyang pamilihan. Sa simula, hindi naniniwala ang mga ito dahil tila walang pagbabago pa rin ang panahon, ngunit sa kalaunan, nagtagumpay si Hina na pahupain ang ulan at sumikat na rin ang araw. Nagpapasalamat ang mga ngalakal at binigyan siya ng dagdag pa na pera. Masayang-masaya sila dahil kumikita na sila sa ganitong paraan, madalas na rin nilang ginagawa ito upang magkapera, pinapaganda nila ang panahon para sa maliit na halaga, pati na rin ang mga opisyal ng syudad ay humiling sa kanya na linisin ang kalangitan para sa darating na selebrasyon, naging sikat siya. Ngunit sa tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, nauubos na pala ang kanyang lakas, napagdesisyonan niyang gawin ito ng huling beses bago tumigil. Habang sina Kazuki at Natomi naman ay patuloy na iniimbestigahan ang Sunshine Girl, nakipag-ugnayan sila sa isang matandang lalaki na nagsasabing alam ang marami tungkol sa Sunshine Girl. Ipinakita nila ang mga larawan sa kisame ng nilalang na may skyfish, naniniwala siya na ang langit ay may mas maraming pang mga misteryo kaysa sa dagat, at darating ang Weather Maiden upang kontrolin ang panahon. Sinabi ng matandang lalaki na ang Weather Maiden ay makakapagpahinto ng walang katapusang ulan, subalit kailangan niyang mag-alay ng isang sakripisyo. Narinig ni Natomi mula kay Kazuki na si Sunshine Girl ang maaaring tinutukoy ng matandang lalaki. Samantala, sa Tokyo, isang bugaw ang hinahabol ng pulis, pinakita sa kanya ang isang larawan kung saan makikitang nakahawak ng baril si Hodaka, lumabas na nai-report siyang nawawala sa kanyang mga magulang, kaya't hinahanap na siya ng mga awtoridad. Kinabukasan, isinagawa ni Hina ang kanyang huling misyon bilang weathering girl sa isang parke. Tinawagan siya ni Kazuki para gawing maaraw ang panahon upang makalabas ang kanyang anak na may sakit na hika. Habang naglalakad sina Hina at Hodaka, nang gabing iyon gusto na sanang sabihin ni Hodaka ang kanyang nararamdaman kay Hina nang biglang naglaho na lang ito at napansin niya sa itaas na unti-unting lumulutang si Hina sa hangin. Nagkaroon din ng mga marka ang kanyang balat, na palatandaang nauubos ang kanyang enerhiya sa paggamit ng kapangyarihan. Kung magpapatuloy siya, maaari siyang maglaho ng tuluyan, tulad ng sinasabi sa alamat. Pagkauwi nila, may kumatok sa kanilang pinto at ito na pala ay ang mga pulis. Hinahanap nila si Hodaka, ngunit itinanggi ni Hina na kilala niya ito para maprotektahan siya. Sinabi ng pulis kay Hina na kukunin nila ang kanyang nakababatang kapatid dahil hindi siya ang legal na tagapag-alaga nito. Dahil dito, pinuntahan ni Kazuki si Hodaka upang dalhin ito sa kanyang bahay. Ipinaliwanag niyang dumaan din sa kanya ang mga pulis at pinagbantaan siyang aarestuhin dahil iniisip nilang kinidnap niya si Hodaka. Dahil lumala na ang sitwasyon, pinayuhan niya si Hodaka na umuwi na sa kanilang bayan, at binigyan niya ito ng pera. Ngunit, bumalik si Hodaka sa bahay ni Hina at nadatnan niya si Hina umiiyak dahil sa takot na mawala ang kanyang kapatid. Pinangako ni Hodaka na hindi ito mangyayari at inalok siyang tumakas silang tatlo. Naglalakad sila sa lansangan ng Tokyo, naghahanap ng matutuluyan, ngunit tinatanggihan sila dahil minor de edad pa sila. Habang naglalakad, lalong lumalakas ang ulan, mas malakas pa kaysa dati, at sa hindi inaasahang pagkakataon, umulan ng nyebe kahit ito ay buwan ng Agosto pa lamang. Hindi nagtagal, hinarang sila ng mga pulis at hiningan ng ID. Sinubukan ni Hodakang tumakas, pero nahuli siya. Dahil sa takot at galit, nagpatawag si Hina ng matinding kidlat na tumama sa isang trap, dahilan upang makatakbo silang tatlo. Nang gabing iyon, nakahanap sila ng isang hotel at doon nagpalipas ng gabi. Hindi na maitago ni Hodaka ang kanyang damdamin kay Hina. Naging napakasaya nila sa sandaling mga yaon,
Kaya sinabi niya kay Hina na gusto niyang magtagal ang mga sandaling ito, inabutan din niya ito ng regalo para sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Hina na 18 years old na siya, ngunit ang totoo ay 16 pa lang talaga daw siya, kasing edad daw sila ni Hodaka. Tinanong ni Hina kung gusto ba ni Hodaka na tumigil ang ulan, at sumagot ito ng oo. Ipinaliwanag ni Hina na kaya niyang gawin iyon, pero ang kapalit ay siya ay maglalaho at mawawala. Isinalaysay niyang 1 taon na ang nakalipas mula nang makuha niya ang kapangyarihan. Noong malapit nang mamatay ang kanyang ina, hiniling niyang makalakad silang magkasama sa ilalim ng araw, dininig ng langit ang kanyang panalangin at binigyan siya ng kakayahang baguhin ang panahon, ngunit bawat paggamit niya nito ay unti-unting naglalaho ang kanyang katawan. Ipinakita niya ang kanyang katawan ni Hodaka na halos naging transparent na ang lahat ng kanyang katawan, umiyak nang umiyak si Hodaka habang niyayakap niya ang kanyang iniibig. Matapos ang kanilang pag-uusap, nakatulog si Hodaka, habang nakaupo naman si Hina na kinakausap si Hodaka upang magpaalam. Ngayon si Hina ay biglang naglaho. Pagkagising ni Hodaka, wala na si Hina. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung nakita niya ito, at sinabi nitong nagkaroon din siya ng masamang panaginip tungkol kanyang ate. Biglang sumugod ang mga pulis at inaresto si Hodaka, dahil sa pagtakas sa kanilang tahanan, at sa pagdadala ng baril. Habang inilalabas siya mula sa hotel, napansin niyang maaraw na ang panahon, malinaw na ang langit, tulad ng ipinangako ni Hina. Pinigilan na lang niya ang bugso ng kanyang damdamin dahil alam niyang si Hina ay naglaho na, at di na niya ito makikita pa muli. Sa istasyon ng pulis, tinanong si Hodaka tungkol kay Hina. Ipinaliwanag niya na isinakripisyo ni Hina ang sarili upang gumanda ang panahon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Habang iniimbestigahan, nakahanap si Hodaka ng pagkakataong makatakas at tumakbo palabas ng istasyon. Sa kanyang pagtakas, nakasalubong niya si Natsumi na sakay ng motorsiklo. Nalaman ni Natsumi ang sitwasyon mula sa kapatid ni Hina na nasa pangangalaga na ng mga awtoridad. Samantala, ang kapatid naman ni Hina ay binisita ng 2 kaibigan. Nakahanap siya ng paraan upang malinlang ang mga pulis at makatakas. Sa kabilang dako, si Kazuki ay iniimbestigahan din tungkol sa kanyang koneksyon kay Hodaka. Nagpanggap siyang walang alam at nagulat siya nang malaman na nakatakas si Hodaka, kaya't nagpa siyang hanapin na din ito. Habang magkasama sina Hodaka at Natsumi sa motorsiklo, sinabi ni Hodaka na kailangan niyang makarating kaagad sa gusali kung saan nakuha ni Hina ang kanyang kapangyarihan. Pagdating nila sa lugar, nagpatuloy si Hodaka ng mag-isa. Sa kanyang pagtakbo patungo sa gusali, hinarang siya ni Keisuke na nagsabing delikado ito. Sinubukan ni Keisuke na pigilan siya, ngunit nakuha ni Hodaka ang baril na kanyang itinago noon at binalaan ito at nagpaputok. Dumating ang mga pulis at tinutukan siya ng mga baril. Walang ibang paraan, nagsimulang lumapit ang mga pulis, ngunit nagbago ang isip ni Keisuke at tinulungan niya si Hodaka upang makatakas. Sa wakas, narating ni Hodaka ang bubong at nang papasok na siya sa tarangkahan ay biglang nakapasok siya sa isang lugar na hindi niya inaasahang umiiral. Habang bumabagsak mula sa kalangitan, nakatagpo siya ng mga kakaibang nilalang at nilunok siya ng isang higanteng isda sa kalangitan, ngunit hindi siya sinaktan nito. Nagpatuloy si Hodaka sa kanyang pagbagsak, ngunit dahil sa kanyang determinado upang iligtas si Hina ay natagpuan niya ito na nakaupo sa parang isang isla sa kalangitan. Masaya niyang sinabi kay Hina na hawakan ang kanyang kamay, kaya tumalon si Hina at hinawakan ang kamay ni Hodaka. Naghawakan ang kanilang mga kamay, at magkasama silang bumagsak pabalik sa lupa. Habang bumabagsak, sinabi ni Hodaka na hindi na mahalaga sa kanya ang ulan, ang nais lamang niya ay makasama sila ni Hina. Kahit na malunod pa ang mundo sa ulan, nagulat sila nang umulan bigla ng napakalakas habang si Hodaka at Hina naman ay nakabalik na sa lupa. Makalipas ng 3 taon, nakabalik si Hodaka sa kanilang bayan, at lubog na sa tubig ang Tokyo dahil sa patuloy na pag-ulan. Si Hodaka ay nakapagtapos na ng high school at bumalik na din siya ulit sa Tokyo. Habang naglalakbay, nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng lungsod. Habang tumititig si Hodaka kay Hina, hindi na niya napigilan ang luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ang mga luha ay hindi mula sa kalungkutan, kundi sa kaligayahan. Matapos ang lahat ng paghihirap at paglalakbay, naroon siya sa harap ng isang taong nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Si Hina na may mga mata ding punong-puno ng emosyon, ay lumapit sa kanya. Ang mga sandaling iyon ay tila ay ang pinakamakapangyarihang pagninilay nila sa lahat ng kanilang pinagdaanan, na nagsilbing gabay sa kanilang bagong simula, isang bagong simula na puno ng pag-asa.
pag-ibig, at pangarap na magkasama nilang isusulong. Ang kwento ay nagtapos na sila ay magkasama pa rin, at si Hodaka ay handang magsakripisyo para sa kanya. Lumipad sila sa isang mataas na gusali, naglakbay patungo sa mga ulap at sa kalangitan upang ipagpatuloy ang kanilang kwento at pag-ibig. Kaya mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, ay huwag po kalimutang gawin ang simpleng pag-like at comment sa ibaba upang ipakita ang inyong suporta. Salamat po!